Ganda ng puno dito, ka-Berks, oh. Kita nyo ba? Nandito ako ngayon sa parking area dito sa may Walmart, dito malapit sa bahay. At magpapacheck up tayo dito sa clinic dito. Today is January 5, 2026. At kailangan na totally gumaling na tayo. At yung tenga ko nga walang marinig dito sa kaliwa ay sa kanan, kaya kailangan natin na ipacheck din to kay Doc. Ganda ng puno na to, oh. Tapos sunrise. Maaga nga ako dito pumunta kasi nga walk-in lang ako. Pag walk-in kasi sobrang dami ng tao, so kailangan mo maghintay. Minsan maghihintay ka ng halos ang oras para ma-check up ka ni Doc. So tara, punta tayo ngayon sa clinic ni Doc. Sobrang lamig ngayon, parang minus 14, minus 15 ngayong araw. So masakit yung tenga ko sa sobrang lamig din. Sana kaunti pa lang yung pila. Naku, ang dami nang nakapila. Hello ma'am. Walk-in po. May wait ha. Okay po. Physical to. 3 weeks na ako may sakit eh. Hindi nakakapasok sa work. Cough, fever, tapos yung kanang tenga ko wala na ako marinig ngayon. Umuugong siya. Parang may dumadaan na tren. Thank you, ma'am. Pagkatapos nga nung halos isang oras na pag-aantay ko, dahil nga walk-in lang ako, wala akong appointment, so nandito na ako ngayon sa loob ng clinic at chinek ako ni Doc. Binigyan niya nga ako ng reseta, kaya diretso tayo ngayon dito sa pharmacy. Hello. Hello my friend, how are you? May I know how much is it as well? I have no insurance, my friend. This is $24. Okay. And this is around maybe $8 or something. $80? Eight. $8. Okay. I'm not sure though, but something around that. Okay. Do you want it done? Yes, please. I'll be back in 30 minutes, right? I'll see you then. Okay, thank you. You're welcome. Kala ko sobrang mahal yung gamot ko. Hindi ko bibilhin talaga. $8 pala. So, sige, piliin na natin. Yung isa medyo mahal, $20. So, magkano inabot ng ating gamot? $32.73. Almost $33 yung gamot na binigay sa akin. Dito sa Canada, hindi kasi lahat libre. So, may mga libre na mula sa ospital o mula sa clinic, kagaya ng mga pa-check up sa'yo, yung pa-x-ray sa'yo, yung mga ganyan, libre yan. Pero yung mga gamot, almost 20 years na ako dito sa Canada, hindi pa ako naka-experience ng libreng gamot. Merong gamot na pwede kang malibre kung meron ka insurance. So kung yung insurance mo is 100% o 80% or 50%, 30%. So depende sa insurance din kung gaano ka laki yung ibabawas doon sa bibilhin mong gamot. Pero yung gamot talaga is not free. So kagaya nga ngayon, ang binayaran ko sa gamot is more than $33. At gusto ko i-clear yun sa lahat. Ewan ko, yung iba kasi pinipilit nila na libre lahat daw, maski yung gamot libre daw. So iniisip ko kung paano nangyari na lahat pati gamot is libre. Siguro 100% yung nakukuha nila from insurance, kaya pati yung gamot nila libre. Since si Chris Cusinero nag-apply ng ilang beses sa insurance, mga insurance na in-applyan ko, na deny ako ng ilang beses. So yun. Anyway, pagpasok natin sa work, i-check ko kung pwede ang part-timer na kumuha ng insurance sa store kung saan ako nagwo-work, kasi sabi nung iba sa inyo na pwede daw. So yun ang gagawin natin pag pumasok na ako sa work. Pero binigyan pa ako ng 1 week na rest nung doktor hanggang this week,
So next week na ako mag-i-start ng work. At sana tuluyan na tayong gumaling talaga 100%. Kasi ayoko talaga na pumasok sa trabaho ng inuubo ako, sinisipon ako, may sore throat ako. Medyo magaling na ako sa katawan ko, wala nang muscle pain, wala na yung lagnat, wala na yung mga yon. Pero sa pagkain kasi ako nakadestino sa yogurt, sa eggs, sa cheese, mga ganyan, milk. So delikado, no? Tapos magtatrabaho ka sa cold, sa chiller. So ayoko muna magtrabaho. At yun nga, sabi nga ni Doc, tama yung ginawa ko na wag muna akong humawak ng mga pagkain. Kasi nga yung sipon ko mamaya maipahid ko sa kung saan saan. So delikado. At syempre kailangan natin ng hygiene. So kailangan natin yon. Bago pumasok sa trabaho, kailangan talagang fully recover na ako. Linisin ko lang tong likuran ng sasakyan. Kasi nga sobrang dumi na, hindi ko na makita yung likuran ng sasakyan kasi ito humaharang pa rin yung wiper na yan sa sasakyan. Hindi ko alam kung paano ko papalitan niya ang wiper na yan. So masakit na yung ulo ko dyan Useless yung wiper na yan, sa totoo lang. Dahil pagka wipe niyang ganyan, nakaano na siya rito, sumasayad na siya rito, nakaharang na siya. So hindi ko magamit. So after ng check up natin sa ospital, at saka dito nga gusto ko palang i-share sa inyo, pag bumili ka ng gamot sa pharmacy, hindi kagaya sa Pilipinas na mag-aantay ka kaagad doon sa pharmacy tapos ibibigay sa'yo kaagad yung gamot. Dito mga after 30 minutes pa or more than 30 minutes bago i-release yung gamot mo. Syempre marami rin yung bumibili ng gamot. At the same time, yung iba check pa nila yung doctor o yung clinic kung talagang sila yung nag-release ng gamot, lalo na pagka medyo sensitive yung mga gamot, no? Medyo mataas yung dosage or kung ano man. So hindi basta ibibigay sa yung gamot mo. So you need to wait for 30 minutes or more bago i-release yung gamot mo, bago ibigay sa'yo. At yun na nga, nasabi ko na nga na paulit-ulit ko sasabihin na hindi libre yung gamot, na na-experience ko hindi lahat, pero na-experience ko on my experience alone, na I'm staying here in Canada for 18 years. Magna 19 years na ako sa Canada. Hindi pa ako nalibre ng gamot dito sa Canada. But before, nung nandoon ako sa North, meron akong insurance. Nakaka-discount ako ng 30% sa gamot nung nandun pa ako sa Norman Wells, nung nandun pa ako sa North. Pero ngayon wala na ako doon, so wala na akong insurance. At ang hirap kumuha ng insurance dito sa South. Kaya yun, wala akong insurance dito talaga. Kaya 100% ang binabayaran ko sa mga gamot ko. Kaya nga sabi ni Doc dito sa akin, siguro mga few months ago, kung gusto ko daw yung magpaturok para sa diabetes ko, papayat daw ako doon. Pero sabi niya $250 ang bawat turok. So saan ako kukuha ng $250? Tapos wala akong insurance. So sabi ko, Doc, hindi ko afford, hindi ko kaya yan. So yun, balik ulit ako sa metformin at saka sa Jardiance ba yun o Guardians? Basta yun yung mga gamot na iniinom ko ngayon. At continuous lang ako sa medication ko, sa maintenance ko. Yun ang pinaka-importante. Tuloy pa rin ng buhay natin. Ganun talaga ang buhay dito sa Canada. At yun nga, kailangan na magtrabaho rin tayo. Kailangan tuloy-tuloy ang pagtatrabaho natin. At ngayon lang talaga na nagkasakit ako na hindi ako makapagtrabaho for more than a month already. Pero yun, buti na lang kahit papaano meron akong konti na naipon para pambayad ko sa mga bills ko. At kailangan na makapasok na tayo next week yan. At kailangan na gumaling na tayo, fully recover na tayo next week para makabalik na tayo sa trabaho. Yun, so tara, uwi na tayo at pahinga na tayo sa bahay. Simula na naman tayong lahat ng bagong taon ng pasasalamat, bagong pag-asa at bagong saya para
So dito na tayo sa bahay at kung makikita nyo nga, alam nyo naman kung ano yung kwento nun kung bakit may dilaw dun, no? Dahil nga sa sobrang lamig, nagpa-flat yung gulong nung sasakyan. But anyway, itong isa naman na to, kailangan natin ng washer na tubig para sa ating windshield. Dito sa Canada, hindi pwede na basta maglagay ka lang ng water para sa yung nagwa-wipe dito sa harapan o likuran ng sasakyan, o hindi kagaya sa Pilipinas na yung weather tropical, so yung tubig okay lang. Pero dito sa Canada, ang tubig na regular galing sa tap nafo-frozen, so hindi pwede yung regular na tubig na ilalagay mo dito sa sasakyan. So bibili ka talaga ng special na water para sa sasakyan na hindi nafo-frozen ng -20, -30 or -40, depende sa klase ng tubig. Mas mataas yung negative or yung -40, -50, mas mahal yung tubig. So ang nabili ko, ito nga yung nabili ko, yan, windshield washer fluid para sa -40, pang -40 tong tubig na to. Ultimo dito sa Canada, no, ilalagay mo na tubig sa sasakyan, kailangan mo pa rin bilhin. Yun. Hindi ako nagre-reklamo, sinashare ko sa inyo para may idea kayo, may mga information kayo. Gusto ko kasi kahit paano maging informative, na nakakatawa, fun, masaya, nakaka-light ng buhay yung ating mga vlog. So yun ang gagawin natin. So maglalagay lang ako nito saglit. Uhaw na uhaw yung sasakyan natin. Biruin mo yung isang buong ganito, nailagay natin lahat. Yung aking gamot. Ganda ng snow dito, mga ka-Berks. Andito kami ngayon sa park ni Angelo. At napag-isipan namin o napagplanuhan namin na dito kami kakain ngayong araw. At meron tayong DQ para sa ating lunch today. Ayos. Sa labas sana kami kakain, kaya lang ang pangit, after few minutes malamig na yung pagkain mo, hindi na masarap. So dito lang kami sa loob ng sasakyan. Tapos ano yung view natin sa labas habang kumakain tayo, pakita ko sa inyo. Ayan, ang ganda ng view natin, oh. Diba? Ganda naman dito, oh. Like, yung parang sided view talaga, pre. Ang lakas ng boses ni Angelo. Buong araw, ganun. Ganda, no? Almost 0 visibility. Wow. Nice place. Puting-puti, oh. Wow. Ganda. Alam niyo ba kung ano yung itsura ng mga sanga ng mga halaman dito, ka-Berks? Ayan, oh. Kita niyo yan, yung sanga na yan.
Wow! Ganda oh! Yan. Sana all orange yung version. Na-try niyo yung kape dyan. Basta yung kape. Ito yung po. Masyado nang malamig mga kaberks at uwi na tayo. At yung tuhod ko nanginginig na. Ganda no? Kasi sobrang snow na bumagsak nung nakaraan. Naalala nyo, sobrang foggy. Hindi ka makapag-drive na mabilis dahil nga hindi mo makita yung daan. So ayan yung kilalabasan niya. Ganda oh. Wow. Akalain nyo yan, yung isang buong sanga ng halaman, punong-puno ng snow. Diba? Wow. Ganda talaga. Oh, maski yung ilalim niya oh. Panalo. Para kang nasa Alice in Wonderland. Diba? Pagising sa umaga, abala na si Ama. Sa kusina pa lang, laban na ang drama. Nag-iinit ng kawali, kape'y nakahanda. Para sa anak at pamilya, lakas ang puhunan niya. Almusal ang sandata para sa maghapon. Kahit simpleng luto may kasamang dasal noon. Pagtsamba ang tawag pero alam ng lahat. Sa bawat kagat ramdam ang tapat. Di man perpekto ang timpla pero wagas ang intensyon niya. Pag-ibig ang sikreto sa lutong tumatagos sa puso. Kristri kusinero, di lang basta cook, isang ama na handang